At sasamahan ko kayo kung paano pasukin itong SAS job, itong Saskatchewan jobs, mga jobs sa Saskatchewan. Ito po ay particular dito lamang sa Saskatchewan. Kung bago ka sa channel na ito, click mo na yung subscriber button natin at yung notification bell para updated ka pag meron tayong mga bagong upload kagaya nito. Okay guys, so nagbabalik tayo sa ating YouTube channels, ano? At aside doon sa ating Buhay Canada, napapansin ko kasi marami tayong mga kababayan na nagnanais makarating ng Canada. At alam ko rin na nahihirapan sila sa pamamagitan ng pag-apply kung saan-saan, ano? At so ito isang paraan na maaari nyo magamit or maaari nyo gamitin sa pag-apply. Aside dun sa mga agency natin at sa mga Pilipinas. So guys, ang pakiusap ko lang ay tapusin nyo itong video na to nang sa ganun maintindihan nyo mabuti kung ano ba ang mangyayari sa'yo kung mag-a-apply ka ng ganito, ano ba yung patutunguhan at ano ba yung mga posibilidad. Okay guys? Yan. Siyempre, SAS job. Ito pong Saskatchewan job na ito po ay dito sa loob ng Saskatchewan. At inuulit ko lang po, ano, mga kababayan natin, na bago po sila mag-hire ng tagalabas, kagaya po ng mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Pwede mga nasa ibang bansa, pwede kayo mag-apply rito eh. Ito po ay may proseso. Sa bawat job posting po nitong bawat company rito sa Saskatchewan, ay inuuna po muna nila yung mga locals. Ngayon, huwag kayong doon, mabahala kung unahin nila yung mga locals. Kasi po, kulang naman po talaga ang mga locals eh. Kaya nga po sila nag-hire sa ibang bansa, kagaya sa Pilipinas, di ba? Kasi po sa kakulangan ng local na magtrabaho dito. Alam niyo naman, mas kung pagdating lang sa pagtatrabaho, tayong mga Pilipino, lamang na lamang tayo dyan. Kaya po, laging paborito ng mga employer yung mga Pilipino, kagaya natin. Okay. SAS job. Ito yung matatagpuan nyo sa description box. Lalagay ko dun yung SAS job. Ano, i-click nyo yan. Ang SAS job po, Saskatchewan jobs o sasjob.ca, pangkalahatan. Ngayon, pagdating nyo po dito sa website nila at napunta ka na po sa SAS job, andito po yung search jobs. Meron po ditong career center. Dito po yung sa home nila, ano, at meron po silang employers dito at contact us. Okay? Dito po sa sa loob ng website nila, sa home pa lang nila, makikita nyo na po yung karamihan ng mga yung mabubview mo na lahat ng jobs, mga occupation na tinatawag, ano? Or by region. Ibig sabihin po ng by region, kung halimbawa ang target natin ay Yorkton, kasi dito nyo po gusto sa Yorkton na manirahan, or dito nyo gustong manatili, di ba? Kaysa doon sa ibang province, mamimili kasi kayo. Kasi kung halimbawa, iniisip nyo, nandiyan na si Daddy Lu sa Yorkton, so dyan ako sa Yorkton para mas madali. Meron tayong kumbaga kasangga. So, maganda yan. So, Yorkton. Ano ba ang trabaho sa Yorkton? Pag pinlik mo yung Yorkton, SAS job sa Yorkton, lalabas ka agad dito, yun lahat ng uri po ng trabaho. At nasan dito po tayo sa computer ngayon, tinitingnan natin lahat yung klase ng trabaho, ano? So ito, ang mga trabaho dito, meron kaagad na pilot driver, mga food service counter, cleaning and maintenance supervisor. Okay? May mga job number po ito bawat isa. Kaya hinahalimbawa ko lang itong mga trabaho na ito. Mga server. Yan ibig sabihin po ng server na yan, related po yan sa food industry. Kung halimbawa, kagaya mo, nagtrabaho ka sa Pizza Hut, nagtrabaho ka sa Jollibee, nagtrabaho ka sa KFC sa Pilipinas, sa Jollibee. So may chance ka rito. Beauty salon. Ayan beauty salon. Warehouse delivery. Mga di-deliver, mga driver natin. Tapos yung mga childcare provider natin. Mechanic. Ayan po, food service supervisor, bartender. So, ilan lang po yun sa mga trabaho sinasabi natin dito sa nasabi ko sa Yorkton. Kung magpapasyal po tayo sa parte ng Regina, kasi Yorkton lang po yung nabanggit ko, dito po sa Regina meron po silang 4,350 na mga trabaho.
At sa Saskatoon naman, ganun din, nasa kulang-kulang 5,000 rin. Sa Yorkton, 1,000 plus lang yung hiring nila dito ngayon sa ngayon, ano? Pero itong Regina, subukan natin itong Regina, tingnan natin kung ano yung mga posisyon. Processing, manufacturing, pasok tayo sa manufacturing. Manufacturing nila, plastic pack industry sa Regina. Thermoforming machine operator. Okay? NOC 9422. Maganda to, trainee, nakalagay doon. Huwag po kayong, gusto ko lang ipaalala sa mga kababayan natin, lahat naman po ng dumaraan dito lahat po ng dumarating, kahit na ikaw sabihin natin professional ka na sa Pilipinas, at dalubhasa ka na, professional, dalubhasa, isa lang yan, ano? Sa pagtatrabaho, dadaan ka pa rin po dito sa training, o sa shadowing na tinatawag nila. Rubber Products Manufacturing sa Regina po, Polar Beer Rubber Ltd, ang kanilang company. Laborer NOC 9615. O yan, jackpot kayo dyan pagka nakapasok kayo dito. Yung mga fabrication lead hand. Meron din po silang industrial painter. Marami. So, 4,000 to. Kung isa-isahin ko to guys, baka maubos na yung oras natin. Grinder, mixer, yan Okay, butcher, helper. Ganda na, no? 9617, butcher, meat helper ka. So, kung meron kang experience dito sa pagdating sa Katayan, ang bagsak mo muna dito is helper, which is okay lang po yan. Okay lang yan, ha? Sabi ko nga sa inyo, dumaraan po tayo dito sa tinatawag natin na training or shadow. Magsha-shadow ka rito sa kung sino yung darat na mo rito. Sa pagiging helper, shadow, okay lang po yan kasi bagong dating lang po tayo sa Canada. Ngayon, pag matagal-tagal na tayo, ganun naman po talaga yan eh. Kumbaga, bawat trabaho na pupuntahan mo, lagi ka pa rin dadaan sa shadowing. Kahit na sabihin natin bihasa ka na, hindi po nila pinapayagan na halimbawa, pumasok ka sa isang company, galing ka sa isang company, na parang dati kang operator doon, tapos parang isasakay ka na kaagad sa dating in-apply mong trabaho na operator. Hindi po. Dadaan ka pa rin po sa shadowing, doon sa shadowing na dadatnan mo. At siya yun po ay magbibigay ng parang heads up dun sa supervisor. Tatanungin yan kung halimbawa, ano ba to si Buhay Canada, si Daddy Lou Vlogs. Okay ba? Kaya na ba niya mag-isa? Kaya niya ba na unsupervised siya? Pag sinabi nung nagsashadow sa'yo na konting-konti pa, okay lang yan. Hindi ka naman tatablahin eh. Hindi naman sasabihin sa'yo na ida-down ka, hindi po. Tinitingnan lang nila na sinisigurado nila na alam mo na lahat yung ginagawa. Ika nga, huwag kang huwag kang matatakot magtanong kasi baka mamaya wala ka na sa shadowing area tapos gagawa ka ng hindi mo alam. Mas maganda kung nandiyan ka pa sa shadow at huwag kang oo ng oo. Kung hindi mo naiintindihan, itanong mo talaga. Yan ang importante dyan, ano? Kung hindi mo naiintindihan yung pinagagawa sa'yo or nagsha-shadow ka, siya yung nag-ooperate, medyo may hindi ka alam, kalabitin mo kaagad siya. Paano mo ginawa yun? Paano mo ginanon? Yun ang importante dyan sa shadowing. Kailangan po ay huwag tayo maging smart talaga na Kailangan natin kung hindi natin alam, kasi alam mo naman, eto based on my experience lang, kasi ako naman po talaga, hindi naman po ako dalubhasa sa English. Mahina rin ako sa English. Kasi siyempre, may miscommunication niya pagdating sa English eh. So mas mabuti po na alamin natin, tanungin natin mabuti, klaruhin natin bago tayo talagang sumang-ayon na okay, you got it? Oh yeah. I think I got it, 'di ba? Parang ganon. Pero pag not I don't think I need more time on that part. Can you go back? Right? Can you start where you started? Can you parang ganon, 'di ba? Naiintindihan ka naman kahit mali yung English ko. Yung English ko, mali yun. Siguro, hindi ko alam kung tama yung English ko. Pero, ang importante ay komunikasyon. Huwag nyo naiintindihin kung may grammar o wala. Kasi hindi naman po tayo professional. Hindi naman po tayo nagtatrabaho sa ospital, hindi tayo nagtatrabaho sa kusang opisina na bawat report ay napaka-importante ng mga grammar. Pagdating po dito sa atin sa skills, okay na tong ganyan na magkaroon lang ng komunikasyon. Tama, tayo yung tama. Diba? Minsan nga, matigas-tigas yung diction natin, okay na rin yun. Marami na rin po nakaka-catch up niyan kasi hindi lang naman po tayo yung mga foreign dito na nagtatrabaho na mas
Mas okay pa nga yung ano natin eh, yung dila natin eh. Kasi pag nasagupan natin yung mga Mexican dyan, yung mga taga Guatemala, mga taga China, taga Korea, o taga sa iba't ibang lugar, taga Colombia, or saan man. Yung iba galing yung US. Pero kung yung English nang galing sa US, pagdating dito parang mas mainom ka pa ba? O, di ba? Yan ang sinasabi ko guys, yun importante. Okay, so yun yun ang video natin. Susundan nyo sa susunod. At ilalakad ko ulit kayo. Walkthrough ang tawag nila dyan. I will walk through you. Ano yung ganun sa English. Ilalakad ko ulit kayo kung ano yung susunod natin video. At kung ano yung klase ng papasukin natin na trabaho. At siguro doon tayo mag-focus sa ganun. Dahil yung mga trabaho naman lagi nandiyan na paulit-ulit. So magpo-focus po tayo kung paano yung ating gagawing mga parang training na rin sa inyo. Yung mga darating. Ibang level naman tayo ngayon. Medyo dito tayo papasok sa ganito. Kung ano yung mga diskarte. Okay guys, and salamat sa inyong time and we love you all. Salamat at magpatuloy niyo yung pangarap nyo. God bless and we love you all. Daddy Luceno. Love you all.